Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng sumpa? Sinasabi na kapag ikaw ay isinumpa ng isang tao ay maaari itong magkatotoo at makakaranas ka ng kamalasan sa buhay. Meron nga bang paraan upang maputol ang sumpa? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang sumalo ng lahat ng kamalasan sa isang pagkakamali na wala ka namang kinalaman? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Gusto ko sanang mag-share sa inyong programa ng isang kwento na nangyari sa akin na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng takot at kilabot. Napakalaki ng ginawa nitong sugat sa puso ko. Ako nga pala si Marilyn, 41 years old na ako at isang may bahay sa ngayon. Avid listener mo ako, Papa Dudut, at wala akong pinapalampas na upload mo sa YouTube. Horror man yan o kwento ng pag-ibig o buhay. Lumaki pala ako sa probinsya at bata pa lamang ay mulat na ako sa mga kwentong nakakatakot sa aming lugar. Kagaya ng mga aswang at lamang lupa. Kaya naman dahil sa mga kwentong iyon ay naniniwala ako na nag-e-exist sila sa ating mundo. Na malaki ang chance na kasama natin silang nabubuhay. High school ako nang marinig ko ang kwento ni Mama tungkol sa aking namatay na lolo. Noong bago mag-asawa pa lang daw sina lolo at lola na magulang ng nanay ko ay babaero itong si lolo. Bago pang araw magpakasal ang dalawa ay gano'n na si lolo. Talagang marami itong babae. Kahit daw magkasintahan na sina lolo at lola ay hindi pa rin humihinto si lolo sa pagiging babaero. At nang mabuntis si lola ay nagpakasal na silang dalawa. Noon kasi kapag nabuntis ka raw ng lalaki o kahit nahalikan ay talagang hindi pwedeng hindi kayo magpapakasal. Akala raw kasi ni lola kapag naikasal na sila ni lolo at nagkaroon na sila ng anak ay magiging matino na ito. Pero hindi pa rin pala, Papa Dudut. Hindi pa rin naalis ni lolo ang pagiging babaero. Si Mama ang pangalawang anak ni na lolo at lola. Bata pa lang daw noon si Mama ay palagi niyang nakikitang nag-aaway ang mga magulang niya nang dahil sa iisang dahilan. Iyon ay ang ayaw tumigil ni lolo sa pagiging mahilig sa babae. Ilang beses na raw nilayasan noon ni lola si lolo, pero kapag sinuyo naman ni lolo si lola ay bumibigay agad at bumabalik din. Si lola nga yata ang sinaunang marupok, Papa Dudut. Hanggang isang babae na nagngangalang Divina ang nakilala ni lolo. Hindi naman daw sa panlalait pero ayon sa nanay ko ay hindi maganda si Divina. Kaya nagtataka si lola kung ano ang nakita ni lolo kay Divina. At nagustuhan nito ang babaeng yon. Simula rin daw nang makilala ni lolo si Divina ay hindi na ito nagkaroon pa ng ibang babae. Nakafocus na lamang ito kay Divina at kahit si lola ay iniwan nito, Papa Dudut. Sumama si lolo kay Divina. Nakaramdam daw si lola na may mali sa nangyayari. Kaya lumapit siya sa isang kilalang albularya noon sa lugar namin na marunong din sa pangkukulam at kung ano-ano pang bagay na hindi kayang gawin ng normal na tao. Ibinigay niya ang pangalan ni lolo sa albularya. Ayon sa albularya ay nasa ilalim ng isang gayuma at spell si lolo. Maalam daw sa itim na kapangyarihan si Divina kaya nahalina si lolo sa babaeng yon. Tinulungan ng albularya na alisin ang gayuma ni Divina kay lolo. Ang sabi ng albularya ay bumilang lamang ng 3 araw si lola at babalik na si lolo sa bahay nila. At kapag daw bumalik si lolo sa bahay ay kailangang isama ni lola si lolo sa albularya para mabigyan ng proteksyon laban kay Divina. Hindi nga nagkamali ang sinabi ng albularya dahil 2 araw pa lamang ang lumipas ay bumalik na si lolo sa bahay ni lola. Ayon daw kay lolo ay pakiramdam niya ay nagising siya sa isang mahabang panaginip at kahit siya ay nagtataka kung bakit siya sumama kay Divina. Kaya nang parang natauhan siya ay agad siyang umalis sa bahay ni Divina nang hindi nagpapaalam.
Dinala raw agad ni Lola si Lolo sa albularya, Papa Dudut. May binigay na kwintas ang albularya kay Lolo na dapat ay palagi nitong suot at dadasalan gabi-gabi. Akala raw ni Lola ay maayos na ang lahat. Ilang buwan na kasing hindi nagpaparamdam si Divina. Baka raw natanggap na nito na hindi talaga ito mahal ni Lolo. Pero isang araw ay biglang bumulaga si Divina sa bahay ni na Lola. Nagpupumilit itong pumasok dahil nais na makausap si Lolo. Kahit na anong taboy nila ay ayaw daw umalis ni Divina. Umalis naman daw si Divina pero bumalik ito ng sumunod na araw. Pabalik-balik ito. Nakabantay palagi sa labas ng bahay. Takot na takot nga raw noon si Mama kasi alam niya na may alam sa kapangyarihang itim si Divina. Baka raw kasi pati sila ay madamay sa galit ni Divina kasi gusto talaga nitong makausap si Lolo. Hanggang sa hindi na raw nakatiis si Lolo. Nilabas na nito si Divina at may dala pa raw itong itak si Lolo ng time na yon. Pero si Divina ay hindi man lang natakot. Lumuhod pa raw ito at nagmakaawa kay Lolo na eto na lamang ang piliin ni Lolo. Tinawanan lang daw ito ni Lolo kasi mukhang hindi na siya nito kayang gayumahin dahil meron na siyang proteksyon. Ngayon, pagmamakaawa na lang ang kaya mong gawin kasi hindi na uubra ang gayuman mo sa akin. Umalis ka na, Divina. Magkaroon ka na ng kahit kaunting respeto sa sarili mo. Ang sabi raw ni Lolo kay Divina. Hindi ayoko. Ikaw ang mahal ko. Sumama ka sa akin. Sigaw pa ni Divina. Tigilan mo na kami dahil kapag nagdilim ang paningin ko ay baka gamitin ko itong itak sa'yo. Maawa ka sa sarili mo. Hindi kita mahal at hindi kita mamahalin dahil ang pangit mo. Pangiinsulto pa raw ni Lolo kay Divina. Sa sinabi ni Lolo ay nagwala na raw si Divina, Papa Dudut. Nagpumilit itong pumasok. Nangakyat na raw ito sa bakod ay agad na tumawag ang mga kapitbahay ng tanod. Mabuti na lang daw at mabilis na nagresponde ang mga tanod at napigilan si Divina sa pagpasok sa bahay ni na Lolo. Pero bago raw umalis si Divina ay nagbitaw ito ng mga salita na parang isang sumpa. Sinabi raw ni Divina na isa sa mga kadugong babae ni Lolo ang sasalo ng lahat ng hirap at sakit na ipinadama ni Lolo kay Divina. Hindi raw magiging masaya ang kadugong yon ni Lolo at habang buhay daw na papalibutan ito ng kamalasan at kamatayan. Pinabawi ni Lolo kay Divina ang sinabi nito pero hindi yon ginawa ni Divina. Umalis na si Divina at simula ng araw na yon ay hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Sa pagkakaalam ni na Lolo ay umuwi ito ng probinsya nito at doon na nanirahan. Humingi ulit ng tulong sina Lola sa albularya dahil natatakot sila na baka magkatotoo ang sumpa ni Divina. Pero ayon sa albularya ay si Divina lamang ang may kakayahan na bumawi ng sumpa nito at ang magagawa lang nila ay ang magdasal. Simula raw noon ay linggo-linggong nagsisimba sina Lolo at Lola sa simbahan sa probinsya nila. Ipinagdarasal nila na sana'y hindi magkatotoo ang sumpa ni Divina dahil masyado yung nakakatakot. Si Lolo naman ay nagsisiraw ng sobra at nagbago na. Tumino na raw ito matapos ng nangyari. Ang sabi pa raw ni Lolo, kung nakontento lamang daw sana siya noon kay Lola ay hindi nito makikilala si Divina. Ang sumpa rin na yon ni Divina ang naging dahilan para mag-decide sina Lolo at Lola na hindi na magkaroon ng isa pang anak. Dalawang babae na kasi ang anak nila ng time na yon pero nabuntis daw ulit ni Lolo si Lola. Takot na takot sila at ipinagdarasal na sana'y hindi babae ang maging pangatlo nilang anak. Ganoon na lamang ang pasasalamat ni na Lola ng lalaki na ang naging anak nila ni Lolo. Kaya kay Mama at sa panganay na kapatid ni Mama na si Tita Lucille, kinabahan si Lola. Baka raw isa kina Mama at Tita Lucille ang tamaan ng sumpa ni Divina. Habang lumalaki sina Mama ay palagi nakabantay sa kanila sina Lolo at Lola.
Hindi nga raw sila pinapayagan noon na magkaroon ng nobyo at baka raw mabuntis sila. Nang sabihin daw ni Tita Lucille na nais nitong magtrabaho sa ibang bansa ay tumutol sina Lola. Hindi raw pwede dahil baka raw kung ano ang mangyari dito. Baka nakakalimutan mo ang sumpa ni Divina, Lucille. Baka ikaw ang tamaan noon. Paalala pa ni Lola kay Tita. Nay, ilang taon nang nakakaraan simula nang huli nagpakita sa atin si Divina. Pero hindi naman nangyayari ang sinasabi niya. Ayoko pong mabuhay sa takot at hindi ko magawa ang mga gusto ko dahil sa sumpang yun. Na hindi naman totoo. Matapang na sabi ni Tita Lucille. Hindi napigilan ni Tita Lucille sa pag-alis nito. Nagpunta sa Canada si Tita at nagtrabaho siya roon bilang isang nurse. Naging maganda ang buhay ni na Lola nang dahil kay Tita Lucille. Nakapag-asawa rin ng Canadian si Tita Lucille at doon na ito permanenteng nanirahan. Nagkaroon ito ng 2 anak na lalaki na ikinatuwa ni Lola dahil ligtas sa mga anak ni Tita sa sumpa ni Divina. Babae kasi ang tinutukoy ni Divina na tatamaan ng sumpa nito. Si Mama naman ang kasunod na nagkaroon ng asawa. Si Papa ko na yon, Papa Dudut. Ako ang panganay at ang isa kong kapatid ay babae din. Takot na takot noon si na Lola kasi baka raw isa sa amin ang tamaan ng sumpa. Pero dahil sa maraming taon na ang lumipas ay wala namang nangyayari sa amin ay naging kampante na raw si na Mama. Baka raw kasi patay na si Divina at naisama na nito sa hukay ang sumpa nito sa pamilya namin. Second year high school ako noong namatay ang lola ko, Papa Dudut. Nakita ko kung gaano kalungkot si Lolo ng time na yon. Isang gabi sa burol ni Lola ay sinabi ni Lolo kay Mama na nagsisisi ito sa lahat ng panluloko niya kay Lola. Ilang taon din daw kasi na puro sakit ang ibinigay niya kay Lola. Hindi raw niya napanindigan ang pinangako nila sa simbahan noong kinasal sila, Papa Dudut. Tatay, wag mo nang sisihin ang sarili mo. Alam ko na masaya si nanay kasi bago siya mawala ay nagbago ka naman. Pampalubag loob ni Mama kay Lolo. Natatandaan ko noong huling gabi ng burol ni Lola ay biglang lumabas si Lolo. Sinundan namin siya ni Mama at tinanong ni Mama kung bakit lumabas si Lolo. Nakita ko si Divina. Nandito siya sa may labas. Nakangiti pa siya. May takot na sabi ni Lolo. Tay, imposible ang sinasabi niyo. Nasa malayo na si Divina. Matagal na siyang hindi nagpapakita sa atin. Baka nga patay na yun eh. Ang sabi naman ni Mama. Hindi sigurado ako. Nakita ko siya noong palabas ako ay bigla siyang umalis. Pilit pa ni Lolo. Talagang ipinipilit ni Lolo na naroon si Divina kaya para matahimik ito ay inutusan ni Mama si Papa na ikutin ang buong bakuran at hanapin si Divina. Walang nakita si Papa. Sinabi ni Papa kay Lolo na baka namamalikmata lamang ito, Papa Dudut. Hindi ko rin sigurado kung totoo ba na nakita ni Lolo si Divina. Si Lolo lang kasi ang nagsabi na naroon si Divina. Ako naman ay natakot dahil kung totoo na naroon si Divina ay baka may kinalaman pa siya sa pagkawala ni Lola. Simula nang mawala si Lola ay naging malungkutin si Lolo. Halos kada linggo ay nagpupunta pa siya sa sementeryo para dalawin lamang si Lola. May naging sakit din si Lolo na naging dahilan para maglabas-pasok siya sa ospital. Sobra kaming nag-alala noon para kay Lolo kasi talagang bumagsak ang katawan niya at ang buong akala namin ay susunod na siya kay Lola. Sa awa ng Diyos, nalagpasan niya ang sakit niya at nakarecover din siya. Yun nga lang ay kailangan na niyang mag-maintenance ng gamot. Mabuti na lamang at nandyan si Tita Lucille dahil siya ang nagpresentang magbibigay ng pera para sa gamot ni Lolo. Nawala na sa sistema namin ang takot sa sumpa ni Divina after ng ilang taon pa, Papa Dudut. Wala naman kasing nangyayari sa amin na masama. Ang pagkamatay ni Lola ay hindi namin siya i-connect sa sumpa ni Divina kasi namatay siya sa natural na bagay at talagang may sakit siya.
Kahit nang mabuntis at mag-asawa ang kapatid kong babae ay hindi kami natakot. Babae ang naging anak niya na una at wala namang nangyari na hindi ka nais-nais. Nabuhay na kami ng normal at wala nang takot. Baka nga kasi patay na rin si Divina kaya wala na yung sumpa. Wala na kasi kaming naging balita sa kanya. Si Lolo naman kahit papaano ay malakas na siya, Papa Dudut. Kung minsan nga lang ay nagiging ulyani na dahil na rin siguro sa mga gamot na tinitake niya at sa edad na rin niya siguro, Papa Dudut. 25 years old ako nang makilala ko si Howard. Naging kami at makalipas ang mahigit 1 taon naming magkarelasyon ay kinasal na kaagad kaming dalawa. Nabuntis ako ni Howard ng time na yon. Wala pa sana sa plano namin na magkaroon ng pamilya pero dahil sa nabuntis na ako ay nagpakasal na kami. Kagustuhan na rin kasi yon ng side ko at side ni Howard. Wala naman akong pinagsisisihan kasi mahal namin ni Howard ang isa't isa. Alam namin na doon din ang punta namin at napaaga nga lang. Gusto ko sana na sa bahay namin kami tumira kasi mas komportable ako doon, pero ang gusto ni Howard ay sa bahay na lamang muna nila habang wala pa kaming sariling bahay. Pumayag na lamang din ako sa gusto ni Howard. Wala naman ako naging problema sa family ni Howard kasi mabait silang lahat sa akin. Inaasikaso nila ako at ayaw nila na kumikilos ako. Kapag nakikita nila akong gumagawa ng gawaing bahay ay pinipigilan nila ako, Papa Dudut. Wag na raw akong magkikilos kasi buntis ako at ang dapat sa akin ay nagpapahinga lamang. Lahat ng pangangailangan ko sa pagbubuntis ay ibinibigay ni Howard. Kada buwan din ay nagpapacheck up ako para makasigurado kaming okay ang baby ko. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa katawan ko habang nagbubuntis. Kaya tiwala ako na magiging healthy ang baby namin ni Howard. Pero sa ika-6 na buwan ng aking pagbubuntis ay nagkaroon ako ng late miscarriage, Papa Dudut. Nakunan ako. Sabi ng doktor ay nagkaroon ng abnormality sa development ng baby ko. Gumuho ang mundo ko ng time na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung saan kami nagkulang. Lahat naman ang sinasabi ng doktor ay sinunod namin. Feeling ko ng time na yon ay tumigil ang mundo ko. Wala akong gustong kausapin, hindi ako kumakain ng maayos kasi wala akong gana. Nag-expect kasi talaga ako na mabubuhay ang first baby namin ni Howard pero nagkamali ako. Howard, doon muna sana ako sa amin para may makausap din ako. Dito kasi sa inyo ay lahat ng tao ay may ginagawa. Ayoko makaabala sa kanila. Ang sabi ko pa kay Howard. Sure ka ba? Sa akin, kung yan ang tingin mo makakabuti sa'yo, walang problema sa akin. Sagot pa ni Howard. Oo, at saka nahihiya na rin ako sa family mo Alam ko na naapektuhan na sila sa akin kasi palagi akong malungkot. Ang wika ko. Wala namang problema sa kanila. Naiintindihan kanila. Pero kung doon ka muna sa inyo, sasama ako sa iyo. Hindi pwedeng magkahiwalay tayo ng bahay kasi mag-asawa na tayo. Ang turan pa ni Howard. Sobra akong na-touch sa sinabing yun ng asawa ko, Papa Dudut. Doon ko naramdaman na kahit na hindi masalitang tao si Howard ay nakikita niya pala ang pinagdadaanan ko at ayaw niyang mahiwalay sa akin. Kaya ang nangyari ay magkasama kaming lumipat ng bahay sa bahay ng mga magulang ko, Papa Dudut. Nang time pala na yon ay lumipat na kami ng bahay. Umalis na kami sa probinsya namin at isinama namin si Lolo. Wala kasi siyang makakasama sa bahay nila sa probinsya, Papa Dudut. Wala rin namang naging problema sa amin, mas naging malaya akong kumilos. Mas may nakakausap ako kasi palaging nasa bahay lamang si Mama. Siya ang takbuhan ko kapag nakakaramdam ako ng lungkot. After ng ilang buwan ay naisipan ko na bumalik sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Gusto ko maging productive at makatulong kay Howard. Nangihinayang din naman ako sa pinag-aralan ko. Nag-apply ako at natanggap naman ako sa isang company sa Makati. At gusto ko lang ng time na yon
ay ang magtrabaho para malibang ako, pero nagkaroon ako ng kaibigan sa trabaho. Si Diana. Naging close agad kami ni Diana, Papa Dudut. Siyang unang kumausap sa akin ng first day ko sa trabaho. Siyang nag-guide sa akin para mas maging madali ang aking pagtatrabaho. Si Diana ang isa sa mga taong nakatulong sa akin para mawala ang lungkot ko sa pagkawala ng aking anak. Madalas kapag walang pasok ay pumupunta ako sa kanila. Nakilala ko na rin ang asawa niya at dalawa niyang anak. Hindi ko rin inilihim kay Diana ang kwento ko. Alam niya na namatayan ako ng anak. Buti ka pa, may anak na, 2 pa. Minsan ay sabi ko kay Diana nang nasa bahay nila ako. Ano ka ba? Magkakaroon ka rin yan. Nagka-try pa rin ba kayo ni Howard? Tanong niya. Oo naman, gabi-gabi nga pero hindi pa rin ako nabubuntis, sagot ko. Wow, grabe yung gabi-gabi ha. Pero ayos yan. In God's perfect time, ibibigay ulit sa'yo yan. Sambit pa ni Diana. Parang nagdilang anghel si Diana dahil nabuntis ako for the second time, Papa Dudut. Sa pagkakataong yon ay mas naging maingat ako. Dahil sa priority ko ang magkaroon ng anak at ayoko may stress o mapagod ay nag-resign na ako sa trabaho. Kahit mabigat yon sa aking kalooban, mas pinili ko ang kapakanan ng aking magiging anak. Hindi na rin muna kami umalis ni Howard sa bahay ng mga magulang ko para mas maalagaan ako. May iniinom din akong vitamins at gatas para mas maging healthy ako at ang baby ko. Hindi rin ako nakakalimot sa Diyos na magdasal na ingatan niya ako at ang anak ko na nasa loob pa ng aking tiyan. Palagi akong nagdarasal na sana'y huwag nang kunin ang baby ko ng maaga. Gusto ko pa siyang mabuhay at lumaki at makita ko pa ang magiging apo ko sa kanya. Nang sumapit na ako sa ika-6 na month ng pagbubuntis ay kinabahan at natakot ako, Papa Dudut. Paano'y ganong buwan na wala ang aking first baby? Sa awa ng Diyos ay umabot ako sa ika-9 na buwan at mas lalo ako nag-ingat kasi malapit na akong manganak. Isang gabi ay nanaginip ako ng sobrang sama, Papa Dudut. Nasa banyo raw ako at nakaupo sa bawl. Nang tumayo ako ay biglang may bumulwak na maraming dugo sa aking pagkababae. Sumama roon ang baby na nasa loob ko. Sigaw ako ng sigaw sa panaginip ko. Mabuti na lamang at ginising ako ni Howard. Talagang nanginginig ako nang ikwento ko yon kay Howard at sinabi niya na panaginip lamang yon at wala akong dapat na ikatakot. Pero ang hirap alisin ng takot sa akin kasi iniisip ko na baka isang masamang pangitain yon, Papa Dudut. Sa araw ng panganganak ko ay mas tinibayan ko ang pananampalataya sa Diyos. Kahit na umiri ako ay nagdarasal pa rin ako sa utak ko. Nang marinig ko ang iyak ng baby ko, ay doon ako nakahinga ng maluwag. Kaya lang ay nanlumo ako nang sabihin ng doktor na may problema sa baby ko. May butas ang puso niya. Kailangan ng operasyon. Wala naman daw kaming dapat na ipag-alala dahil mataas ang survival rate ng mga baby sa ganong klase ng operasyon. Hindi kami handa financially sa ganong klase ng operasyon pero ginawa ni Howard at ng pamilya namin ang paraan. Meron sila ng pera hanggang sa makumpleto na ang perang kailangan para sa operasyon. Agad na isinagawa ang operasyon sa baby ko at nakaligtas naman siya, Papa Dudut. Mas naging maingat kami sa pag-aalaga sa baby ko na itatago ko sa pangalang Faye. Oo, Papa Dudut. Babae siya, bumalik sa alaala ko yung sumpa ni Divina at nagkaroon ako ng takot na baka buhay pa rin ang sumpa na yon. Kaya namatay ang aking unang baby at ang pangalawa naman ay kailangan na mas ingatan dahil may kondisyon pa rin po ito sa kanyang puso. Ma, hindi kaya ako ang tinutukoy ni Divina na sumpa niya na papalibutan ng kamatayan at kamalasan? Hindi ba namatay ang una kong anak? Tanong ko sa nanay ko habang magkausap kaming dalawa. Diyos ko, Marilyn, huwag mo ngang mababanggit ang pangalan ng Divina na yon.
Walang kinalaman ang sumpa niya sa mga nangyayari sa iyo at sa first baby mo. May dahilan ng Diyos kung bakit yun nangyari. Turan pa ni Mama. Ewan ko Mama. Hindi ko lang maiwasang hindi isipin. Hindi ba totoo namang may kakayahan na itim si Divina kasi nagayuma nga niya si Lolo dati? Sambit ko pa. Marilyn, tama na. Ayoko nang pinag-uusapan ng babaeng yon. Mamaya ay marinig ka pa ng lolo mo. Wika ng nanay ko. 6 years old na si Faye nang masundan siya namin ni Howard. Lalaki naman ang naging anak namin na itatago ko naman sa pangalang Ron. Kahit papaano ay nawala na ang takot ko noon sa sumpa ni Divina dahil okay naman si Faye at healthy naman si Ron. Regular pa rin ang check-up noon ni Faye para makasigurado kami na okay lamang siya. Isang hapon ay biglang tumawag ang teacher ni Faye sa school at sinabi na hindi makahinga si Faye. Nasa clinic daw ito ng school. Kahit na bagong panganak pa lamang ako ng time na yon ay iniwanan ko muna sa nanay ko si Ron at pinuntahan ko si Faye sa eskwelahan. Nang dumating ako doon ay okay naman na si Faye pero hindi pa rin nawala ang kaba ko. Bilang isang ina, hindi ko maiwasang matakot para sa mga taong nakapaligid sa akin lalo na sa aking 2 anak. Nasa utak ko pa rin yung sumpa ni Divina at may kutob ako na totoo yon. Na ako ang babaeng tinutukoy niya sa sumpa niya, baka ako ang tinamaan ng sumpang yon, Papa Dudut. Tinanong ko si Mama kung meron ba siyang kilalang albularya o marunong bumawi ng sumpa. Tungkol pa rin ba ito kay Divina? Tanong ni Mama. Opo Ma, hindi mo mayaalis sa akin ang mag-worry lalo na at 2 na ang anak ko. Malakas talaga ang kutob ko na nasa akin ang sumpa ni Divina. Siguro ako ang tinamaan ng sumpa niya dati. Sambit ko pa. Sige, hayaan mo at tutulungan kitang maghanap ng maalam sa ganyan. Yung albularya kasi sa probinsya ng lolo mo ay patay na. Saka ang sabi niya, si Divina lang ang makakabawi sa sumpa na yon. Ang sabi pa ni Mama. Nagpasalamat ako kay Mama kasi finally ay naniwala na siya sa akin at tutulungan pa niya ako. Ang pakiusap lang ni Mama ay huwag ko nang sabihin kay Lolo ang tungkol sa bagay na yon. Baka raw kasi sisihin pa ni Lolo ang sarili nito kapag nalaman na iniisip ko ang nangyayaring hindi maganda ay dahil sa sumpa noon ni Divina. Hindi na kasi makakabuti kay Lolo ang magkaroon ng negatibong emosyon dahil sa matanda na siya. Nangako naman ako na hindi ko yon sasabihin kay Lolo. Natatakot din kasi ako na baka kung ano pa ang mangyari sa kanya kapag nalaman niya na parang nangyayari na ang sumpa ni Divina. Tama si Mama. Matanda na si Lolo. Baka kapag sinisi niya ang sarili niya dahil kung hindi niya nakilala si Divina ay walang ganong mangyayari ay kung ano pa ang mangyari kay Lolo. Sa pagkakataon na yon ay mas lalo pang tinibayan at nilakasan ang pananampalataya ko sa Panginoong Diyos. Hindi ko man alam ang aking gagawin ng panahong yon ay naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng Diyos. Siya lamang ang makakapitan ko sa oras na meron akong takot na baka may mangyaring masama sa mga taong mahal ko. Nang time na yon ay magkaibigan pa rin kami ni Diana, Papa Dudut. Kahit na hindi ako nagtatrabaho sa company kung saan kami nagkakilala ay nagpatuloy pa rin ang pagkakaibigan naming 2. Ninang pa nga siya ni Faye at yung asawa niya ay naging ninong ni Ron. Bukod sa pamilya ko at sa asawa ko ay siya pa rin ang takbuhan ko kapag meron akong problema. Kung minsan ay nagpupunta rin siya sa bahay para lamang makipagkwentuhan sa akin. Dapat bumalik ka na sa pagtatrabaho. Alam mo willing kang tanggapin ulit ni boss kasi masipag ka, ang sabi ni Diana sa akin. Kahit gusto kong bumalik, paano naman ang 2 anak ko? Gusto ko ay palagi nila akong kasama habang lumalaki sila, tugon ko. Sa bagay may point ka naman, ganyan din ako noong maliliit pa ang mga anak ko. Ayaw na ayaw kong iwanan. Saka nakakatuwa na dati ay naiinggit ka sa akin kasi may 2 akong anak. Ngayon 2 na rin ang anak mo, ang wika pa ni Diana. Kaya nga hanggang ngayon para pa rin ako nananaginip, ang masaya kong wika.
Bago umalis si Diana sa bahay namin ay nakita ko siya na walang ulo noong palabas na siya ng gate. Sandali lamang yon, parang kumurap ako ay nagkaroon ulit siya ng ulo. Alam ko na masamang pangitain yon kaya hinabol ko siya. Sinabi ko sa kanya na pag uwi niya ng bahay nila ay sunugin o ibaon niya sa lupa ang lahat ng suot niya kasi nakita ko siyang walang ulo. Tinawanan lamang ako ni Diana at aniya ay hindi siya naniniwala sa ganon. Baka raw namamalikmata lamang ako kaya akala ko ay wala siyang ulo. Ipinilit ko na sundin na lamang niya ang sinabi ko at nag-promise naman siya na gagawin niya at sinabihan ko rin siya na tumawag sa akin kapag nakauwi na siya para alam kong safe siyang nakauwi. Nakakalungkot lang na hindi na nakauwi pa si Diana sa bahay nila, Papa Dudut. Nabundol kasi siya ng bus nang patawid siya sa isang kalsada. 50-50 siya nang dalhin sa ospital at nakoma siya. Habang nasa ospital si Diana ay tinakbo rin namin sa ospital si Faye dahil sa hindi siya makahinga ng maayos at sumakit ang dibdib niya. Na-confine noon si Faye dahil kailangan siyang obserbahan, Papa Dudut. Doon na talaga parang gumuho ang aking mundo dahil 2 tao na malapit sa akin ang nanganganib ang buhay. Pakaramdam ko ng time na yon ay masisiraan ako ng bait, Papa Dudut. Bawat minutong nawawala ay kinakabahan ako na baka kung ano ang mangyari. Tinanong ko si Mama kung may nakita na siyang tao na makakatulong sa amin para mawala ang sumpa ni Divina. Sabi niya ay wala pa rin. Naging desperada na ako kaya ako na mismo ang naghanap at nagtanong-tanong. 2 tao na marunong manggamot ang nakausap ko at parehas nilang sinabi na kung sino ang gumawa ng sumpa ay siya rin ang makakabawi. Medyo hopeless na kami ng time na yon kasi hindi namin alam kung buhay pa si Divina. Tinanong ko rin si Mama kung alam ba niya kung saan ang probinsya ni Divina at kung anong buong pangalan niya. Alam ni Mama at sinabi niya sa akin, "Mama, gusto kong puntahan si Divina sa probinsya niya. Hahanapin ko siya," ang turan ko. "At anong gagawin mo doon?" Hindi makapaniwalang tanong ni Mama. "Kakausapin ko si Divina. Makikiusap ako sa kanya na bawiin niya ang sumpa niya," sagot ko. Marilyn, hindi nga natin alam kung buhay pa si Divina at hindi rin tayo sigurado kung totoo nga ba ang sumpa niya, ang sabi pa ni Mama. Matotoo man o hindi, wala na akong pakialam. Gusto ko nang matapos ang kamalasan na nangyayari sa akin lalo na sa mga taong mahal ko. Buhay na ni Faye at ni Diana ang nakasalalay dito. Hindi ko na alam ang gagawin ko para mailigtas sila. After kong sabihin yun ay umiyak na ako. Parang naintindihan naman ni Mama kung bakit gusto kong makita si Divina. Pero ang sabi ni Mama ay hahayaan niya lamang akong gawin ang gusto ko kung isasama niya ako. Hindi niya raw ako hahayaan na makipagkita kay Divina nang ako lamang. Agad kaming bumili ng tiket papunta sa probinsya ni Divina, Papa Dudut. Tanging si Howard lamang ang sinabihan ko sa gagawin namin ni Mama. Gusto pa sana niyang sumama pero hindi ko siya pinayagan. Ang sabi ko ay doon na lamang siya at siya muna ang bahala sa mga anak namin. Nakiusap na rin ako sa isa kong kapatid na baka pwedeng siya muna ang magbantay kay Lolo at kay Ron kapag nasa trabaho si Howard. Wala kasi kaming ideya kung gaano kami katagal na mawawala ni Mama. Habang sakay kami ni Mama sa eroplano ay kinakabahan ako. Hindi ko kasi alam kung paano kami pakikihirapan ni Divina kung sakaling buhay pa siya. Pero sa pagkakataong yon ay ipinagdasal ko na sana ay buhay pa siya para mapakiusapan namin siya na alisin ang sumpa kung totoo man yon. Pagdating namin sa probinsya ni Divina ay nagpahinga na lamang kami ni Mama ng sandali sa isang hotel. Kinabukasan ay pinuntahan namin yung barangay kung saan nakatira si Divina. Nagpunta kami sa barangay hall at tinanong namin sa taong naroon kung may kilala ba silang Divina na nakatira sa lugar nila. Sinabi rin namin ang apelyido para mas maging madali ang pagkilala nila, Papa Dudut. Mabuti na lamang at kilala nang napagtanungan namin si Divina at buhay pa ito. Kilala raw kasi sa lugar nila si Divina dahil manggagamot ito. Nagpasama kami sa isa sa mga tanod sa barangay na yon sa bahay ni Divina at kinailangan naming sumakay ng tricycle para marating yon.
Dinala kami ng tanod sa isang bahay na gawa sa hollow blocks at ang bubong ay yero. Malawak ang bakuran at maraming puno at halaman sa paligid. "Ano anak, kaya mong harapin si Divina?" tanong ni mama sa akin. "Natatakot po ako pero kailangan ko po itong gawin basta sa tabi ko lang kayo ma," sagot ko. Nagtaupo kami sa gate na gawa sa kawayan at may isang dalagitang lumabas. Tinanong namin kung nandun ba si Divina at nagkunwari kaming magpapagamot. Ang sabi ng dalagita ay may pinuntahan ng lola niya. May ginagamot daw sa kabilang barangay. Sinabi ni mama na baka pwedeng hintay na lang namin at pumayag naman ang dalagita. May upuan na gawa sa kahoy sa labas ng bahay at doon na lamang kami naupo ni mama habang naghihintay kay Divina. Tinawagan ko rin ang kapatid ko para kumustahin si Faye at ayon dito ay under observation pa rin. Ang kasunod kong tinawagan ay ang nanay ni Diana at ayon dito ay hindi pa rin nagigising ang kaibigan ko. Habang hinihintay namin ni mama si Divina ay panay pa rin ang pagdarasal ko. Ipinagdarasal ko na kung totoo man ang dahilan ng kamalasan na nararanasan ng mga taong mahal ko dahil sa sumpa ni Divina, sana'y mapakiusapan namin si Divina na bawiin yon. Mahigit 1 oras na kami naghihintay nang dumating si Divina. Ang layo na niya sa dating Divina na malakas. Pumayat siya at talagang tumanda na ang itsura. Puro puti na ang buhok niya ng time na yon. Pero naroon pa rin yung takot ko kapag tinitingnan ko siya sa mata. Akala mo kasi ay palaging galit kung tumingin si Divina. "Sino kayo? Magpapagamot ba kayo?" tanong ni Divina. Nagpakilala si mama at si mama na rin ang nagpakilala sa akin kay Divina. Nang sabihin ni Divina ang pangalan ni Lolo at anak siya nito ay nagbago ang timpla ni Divina. Sumeryoso siya at parang nagalit pa nga kasi pinapalis na kagad kami. "Aling Divina, parang awa mo na. Bawiin mo na ang sumpa mo dati. Ako kasi ang sumalo ng sumpa mo na yun. Nasa ospital ang kaibigan at anak ko ngayon. Wala na akong ibang maiisip kundi ang puntahan ka at makiusap na alisin mo ang sumpa." Ang naluluha kong wika. Kulang na lamang ay lumuhod ako sa harapan niya. "Hindi ko babawiin ang sumpa kahit na anong gawin ninyo. Nag-aaksaya lamang kayo ng oras. Sinaktan ako ng lolo mo kaya gusto kong makita niyang nagdurusa ang isa sa babae sa pamilya niya. Malas mo dahil ikaw ang dinapuan ng aking sumpa," matigas na sabi ni Divina. Patuloy ako nakiusap kay Divina at inalok ko pa siya ng pera pero ayaw niya talaga. Hanggang si mama na ang humila sa akin paalis sa bahay ni Divina. Nagsasayang lang daw kami ng luha dahil mukhang walang balak si Divina na alisin ang sumpa. Bigo kaming pakiusapan si Divina, Papa Dudut. Pagbalik namin sa bahay ay isang hindi magandang balita ang agad kong natanggap. Pumanaw na si Diana. Hindi na nito kinaya at bumitaw na ito ng tuluyan. Labis akong nalungkot sa mga nangyari dahil nag-iisang kaibigan ko na nga lang si Diana ay nawala pa. Wala akong ibang sinisisi kundi si Divina, Papa Dudut. Bago mailibing si Diana ay nakalabas na ng ospital si Faye pero hindi pa rin ako nakakampante. Alam ko na habang nasa akin ang sumpa ni Divina ay hindi pa rin ligtas ang mga taong nasa paligid ko, lalo na ang mga mahal ko sa buhay. Hanggang isang araw ay kinausap ako ni mama. Yung nakausap daw naming manggagamot ay merong kilalang magaling na manggagamot ng mga kulam at baka raw matulungan kami. Nang sabihin ni mama kung saan nakatira ang manggagamot ay sinabi ko na pumunta na kaagad kami roon. Iba na kasi ang pakiramdam ko. Feeling ko ay meron na namang mangyayaring hindi maganda. Pinuntahan namin kaagad ni mama ang manggagamot na yon kahit malayo at hindi naman kami nabigo dahil sa pamamagitan niya ay nawala ang sumpa ni Divina. Ginamit ang katawan ko para kausapin si Divina. May inipit na palito ng posporo sa daliri ko sa paa at sobrang sakit nun, Papa Dudut. Pero ang sabi ng manggagamot ay hindi ako ang sinasaktan niya kundi si Divina. Ako rin ang nagsalita para kay Divina. Nagagawang sakta ng manggagamot si Divina dahil nasa malayo ito. Sabi ni mama, sigaw daw ako ng sigaw na tama na.
Pinilit ng manggagamot na alisin ni Divina ang sumpa dahil kung hindi ay buhay ni Divina ang magiging kapalit at ang sabi naman daw ni Divina ay aalisin na niya ito. Simula nang magpunta kami sa manggagamot na yon ay hindi na kailanman na ospital ulit ang anak ko na si Faye. Wala na rin nangyaring masama sa mga mahal ko sa buhay. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko sa manggagamot na yon, Papa Dudut. Paminsan-minsan ay binibisita ko pa rin siya para magbigay ng pera o kaya ay pagkain. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi mawawala ang sumpa sa akin. Nakakalungkot nga lang na may mga buhay pa rin na nawala bago nawala ang sumpa. Yun nga lang noong 2021 ay nawala na rin si Lolo. Masakit na nawala na siya pero iniisip ko na lang na magkasama na sila ni Lola. Siguro naman ay hindi na mambababay doon si Lolo, Papa Dudut. Joke lang po. Dito ko natatapusin ang kwento ko at medyo mahaba na pala. Pasensya na rin sa ilang readers kung hindi masyadong nakakatakot. Basta ang payo ko lang sa lahat lalo na sa may mga asawa, maging kontento na lamang tayo sa ating mga asawa. Kasi ang nangyayari kasi minsan ang sumasalo ng consequences ng pagkakamali mo ay ang ibang tao na walang kamalay-malay. Nagmamahal, Marilyn. Piliin nating palaging gawin ang tama at mabuti kahit pa sa sitwasyon na mahirap maging mabuti. Maaari kasi na sa paggawa mo ng mali at masama ay iba ang sumalo ng karma. Ang panluloko sa iyong asawa o partner ay hindi magbubunga ng maganda. At kung tayo man ay nasaktan, huwag na tayong gumanti. Ang isang mali ay hindi na maitatama pa ng isang pagkakamali at kamalian. Mag-focus na lamang tayo sa ating sarili at kung paano natin mahihilom ang sugat na idinulot ng taong nanakit sa atin. Masakit makita na nagdurusa ang mahal mo sa buhay at wala kang magawa. Lalo na sa isang ina na mahal ang kanyang anak. Gagawin niya ang lahat kahit ang magpakababa at ang imposible, maalis lamang sa paghihirap ang kanyang anak. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.